Boss, Oh. ito na naman tayo. Ano yung hawak mo? So yan guys, dito na naman tayo. So meron tayo ngayong hawak na bago nating sample ng fabric. So this is 240 GSM, 100% cotton. Galing to sa knitting natin sa Korea. In-order pa natin to, kakarating lang. Ito, nakikita nyo, nagmamock up kami ni JP. Nagpamock up ako sa kanya ng logo ng Cornerstone, yung bold logo natin sa white t-shirt. Kasi tatry natin mag-come up ng dalawang t-shirt using this fabric. And tingnan mo yung tela niya. Ayan. Angas yan, boss. Boss, may nagtatanong kasi, Ano yun? paano daw ba gumawa ng t-shirt? Madali lang guys gumawa ng t-shirt. Pero bago ka gumawa ng t-shirt, ito yung mga dapat mong tandaan. Meron ka dapat, syempre tela, meron kang pattern. And then sunod, syempre meron ka dapat sewing machine, meron kang mananahe, meron kang cutter. And syempre meron ka ng mga sinulid, mga tamang gamit para makabuo ka ng magandang t-shirt. Okay guys, explain ko sa inyo kung ano yung mga pwede natin gamitin na fabric para makagawa tayo ng t-shirt. So most commonly used dito sa atin sa Pilipinas is tatlo. So meron tayo yung number 1 is yung 100% cotton. Meron tayo number 2, CBC cotton, which is yung chief value cotton. And meron tayo yung pangatlo, yun yung TC cotton. So ano ba yung tatlong yun? Distinguish ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila. So si 100% cotton kasi guys, kagaya nga ng pangalan niya, 100% cotton, 100% natural cotton fibers ang gamit dito. So ang pros nito is breathable siya, madali maka-absorb ng pawis, perfect siya sa mainit na weather, okay? Ang cons naman nito is madali siya malukot and then pwede siya mag-shrink kapag hindi pre-shrunk yung cotton na nakuha ninyo. Okay, so number 2 naman si CBC, Chief Value Cotton. Ito naman is mas mura to kaysa sa 100% cotton. Ang pros naman nito, hindi siya madaling malukot. Okay, mas durable siya kay 100% cotton kasi may blend siya na polyester. Normally, si CBC cotton is 60 to 80% cotton ang blend niya and then 20 to 40% naman si polyester. So, ano ba yung polyester, guys, pagka hinalo sa cotton? So, si polyester kasi yung nagkikeep ng structure nung tela para hindi siya mag-shrink, okay? Yun yung pros nun. Ang cons naman nito is slightly less breathable siya kaysa dun sa 100% cotton. Okay, si number 3 naman, which is yung pinaka-cheap, si TC cotton. So, ito guys, ito na talaga yung mas maraming blend yung polyester kaysa sa cotton. So, ito, advice ko to para lang sa mga giveaways, sa mga company uniforms, pero hindi to advice to sell on your brand or to use it on your brand. Kasi ito, mainit sa katawan. Okay, manipis, magaspang. So, hindi siya talaga ideal para sa pambenta ng damit. And pinaka-pros lang nito is mas mura siya. Kaya nga, sinabi ko na mas okay siya pang giveaway or for corporate giveaways, ganun. Based on my knowledge, yun yung alam ko para sa kanilang tatlo. And sunod naman tayo sa pattern. Ito, meron akong hawak dito ngayon na dalawang pattern natin na gagamitin natin para mabuuin doon sa t-shirt na pinakita ko kanina. Ay, sa fabric pala na pinakita ko kanina. So, meron tayong boxy crop dito or boxy fit na pattern and meron tayo dito ang American size lang. So, kung makikita nyo, ito si boxy fit or crop, mas maikli siya kaysa dun sa American size or oversized pattern natin. So, basically, ito yung suit ko. Ito yung fit niya talaga. And ang difference lang naman nila, si American size is pahaba and medyo wide. Ito naman si boxy crop is boxy crop or boxy fit, mas maikli siya and mas wide siya. Tara guys, simulan natin yung process ng paggawa. Samahan nyo rin kami. Let's go. Ronnie Boy! Dito na naman kami. So, ito. May dalawa akong dalawang pattern dito. Yung boxy fit natin at saka yung oversized natin na American size. So, yung dumating na tela kanina, ito yung sample. Tabasa mo akong tigisa, large. Tapos, balikan namin sa'yo pagtapos. Okay. Okay guys, so habang inantay natin yung pag-cut ng fabric, i-follow up ko lang kay JP kung na-ready niya na ba sa printing natin, kung ready na yung screen doon na yung pintura kasi papasample din natin yung print mamaya sa t-shirt na gagawin natin para at least buo talaga lahat ng t-shirt, buo yung construction, may print, pakita namin sa inyo yung process. Okay Ronnie, dyan na ba? Boss, okay na boss. Tapos na? Okay. Nandito yung boxy at saka ano? Okay, okay. Sige. Dadali naman natin to ngayon kay Madam Maridin. So yung nakita nyo ulit ng dalawang videos na natin. Papatahin natin to. Tara, punta tayo sa sewing department naman. Papatahin ko itong dalawa, ha? So ito yung boxy. Ito yung American size. Ito walang centering. Ito meron. May piping pareho. Yun, explain ko pa rin sa inyo kung ano yung mga parts ng damit naman. Okay guys, so ito yung before niya. So ito yung American size natin. So wala, lalagyan siya ng centering dito or piping. Okay, pakita natin. So ayan na, meron na siyang tahi. Hindi kagaya kanina. Wala, flat lang siya kanina. So dito naman tayo ngayon sa flatbed. So ito, ayan o. Ayan yung row niya nang wala pang flatbed. So mamaya makikita niyo bakit tinawag na flatbed. Tapos na yung flatbed. O bakit tinawag na flatbed? Kasi kanina nakita nyo, makarat yung tahi niya. So ginagawa ni flatbed, tinatago niya yung makarat na tahi at mukha siyang kama, pwedeng higan ng mga langgam. Okay guys, bubuuin niya na. So i-close niya na yung edge. So itong machine na to is tinatawag natin overlock or edging. Sabihin niyan, kaya tinawag na edging kasi yung mga edge, yun yung nagdudugtong. Dito, sleeves, shoulder. Guys, sabi ko kanina, babalikan namin. Ang ending, pinanood ko din. Ay, maganda kasi masarap panoorin yung proseso. Para at least alam mo rin yung nangyayari. Alam mo paano buuin yung damit.
Piping cutting edge to kasi meron na siyang blade. Hindi mo na kailangang itrim yung ilalim. Okay guys, tingnan nyo guys kung gaano ka linis. Kasi pag hindi cutting edge yung machine mo, may sobra yan dito. Kasi ginugupit pa yun ng mga trimmer ng nipper na ganun. Tama. Guys, sabi ni Ate Norma, kailangan na daw nila ng bagong uniform ng JMQ. Kasi kupas na daw yung uniform nila. Gagawa ka tayo, kamo sabi ko ng bagong uniform. Okay lang pa sa'yo, crop top. Ha? Sa edad mo ngayon, magka-crop top na. Pero may bago kang uniform, di ba? Okay guys, dito naman tayo, kasama natin si Ate Monique natin. Ayan. Trim niya naman yung mga sobrang sinulid. Ayan, para malinis. Masaya ka naman dito, Monique. Nahanap mo ang true love mo sa JMQ. Okay guys, dito naman tayo ngayon sa silkscreen printing department natin. So, dito si Eric, ilalatag niya na yung mga damit na dalawang ginawa natin. And, napakita namin sa inyo kung paano printan yung damit. Para, tapos na, finished product na yun. Then, fit natin sa taas, babalik tayo mamaya. Yun, panoorin niyo muna to. Ayan guys, so hinahalo yung pintura na gagamitin natin para dito sa logo natin. So kulay pula yan. Yan yung mixer natin, si Ronald. Okay guys, so ito, papahiran na natin yung t-shirt. Si Eric magpapahid ng isa, ako magpapahid ng isa. Pasikat kasi tayo, kaya tayo magpapahid. Kamay lang oh. 1, 2, 3. Guys, mag-blower natin guys. Uy, POB. Uy, POB. Okay guys, tapos na. Kukunin na natin siya. Tuyo na rin. Tuyo na rin. So, kunin natin sila pareho. Okay guys, dadali naman natin ngayon sa heat press para tuyo-tuyo siya, lutong-luto. Tara. Okay guys, ito heat press naman natin. So, tawag dito heat press machine para lutong-luto yung print. So, 5 seconds lang. Tama ko yung leg para flat na flat. Ayan, okay na. Ito na finished product na guys. Okay guys, so dito na tayo sa studio and hawak na natin yung dalawang shirt na ginawa natin based dun sa fabric na una natin pinakita kanina. So, meron tayong American size and meron tayong boxy fit. Susukat ko siya ngayon. I'll explain ko sa inyo yung pinagkaiba nilang dalawa. Tara. Okay guys, so suot na natin yung American size natin / oversize fit pattern. So, ito na yung finished product nung ginawa natin kanina. Nakita nyo naman step by step. Ito, ang fit nito is medyo long, pahaba siya, and then wide pa siya kung tutusin sa akin. And then, sleeve niya, sakto lang, hindi ganun ka-wide. So guys, ito yung neck ribbing niya. So, ito sa akin, para sa akin, pinaka-perfect na neck ribbing kasi nakadapa lang siya sa leeg. Kasi meron tayong tinatawag na mock neck na ganun siya, o kaya yung pro club na tinatawag nila dati. So, ako sa akin, perfect lang is nakadapa lang siya sa leeg mo. Comfy lang. So, hindi ka masasakal, hindi ka mainitan. And ito, meron siyang piping / centering. Okay, may bottom hem siya dito na piping din. Sleeve hem niya, and sa bottom hem niya. Piping din, yan, nalinis ng tahi kung makikita mo. Kasi ito yung print ng logo natin. Ito yung sa likod niya. Okay guys, so ito yung overall fit niya. American size / oversize natin. So, pahaba yung fit niya, hindi sobrang wide. Yung sleeve niya, sakto lang din. So, ito basic to, pang normalan nyo na pormahan, pang tito, pwede mag-downsize ka. And sukat ko naman ngayon yung boxy fit natin. Tara. Okay guys, so ito na yung box to fit natin. So compare sa kanina, nakita nyo, nandito mahaba and then medyo snug yung fit niya pababa. Ito wide talaga siya. So box fit, sleeve niya medyo mas maluwag. Kaya tinawag na box fit kasi parang kahon. So medyo crop siya, semi-crop. Masusuot mo pa rin. So ayan, fit niya sa likod, gilid. Kasi ito, yung neck niya, walang centering, di kagaya kanina. Sino yung pinagkaiba niya? Ayan. Yung neck nito, tsaka na to. Mga small details na dapat pansinin nyo rin na pwede rin maka-apekto sa brand nyo or sa structure ng damit. And ayan, pareho sila may flatbed. Ayan. Shoulder to shoulder yan. Pareho. And then ito yung fit ng boxy. Okay guys, so ito na yung dalawang t-shirt natin na ginawa from the fabric na dumating kaninang sample natin. And I hope marami kayo natutunan sa mga shinare namin knowledge about sa fabric, sa patterns, and sa step-by-step process ng paggawa ng t-shirt and pag-print ng damit. Pag gusto nyo pa lang itong video, comment lang kayo sa baba kung anong gusto nyo ipakita namin next. And sana nagustuhan nyo itong video na to. Kita-kits tayo sa marami pang release ng Cornerstone and marami pa namin videos. Peace!